Naruroon pa sa kabilang kanto ang library na pupuntahan ko. Kailangan ko magmadali bago ako abutan ng ulan. Hoy! Magpapakamatay ka ba? Kung sawa ka na sa buhay mo, huwag kang mangdadamay ng ibang tao! Pasensya na, sir. Hindi ko kasi namalayang may dadaang sasakyang pagtawid ko eh. Tatanga-tanga! Pasensya na po talaga. Tabi dyan! Tabi dyan! Tabi! Magandang gabi po, Dark Shadow. At sa libo-libo ninyong tagapakinig, ang natatandaan ko, nagsimula akong makinig sa inyong magandang YouTube channel, sa inyong upload na may pamagat na Manikin. Simula noon, lagi ko nang inaabangan ang mga kwentong ina-upload ninyo. Sobra akong nagagandahan, para kasing kakaiba sa mga YouTube channel na pinakikinggan ko. Para ako nakikinig sa mga drama noon sa radyo, mga drama sa DZRH at sa Bombo Radyo. Hindi ko na po binanggit ang tunay kong pangalan. Gayon din po ang account na ginagamit ko sa panunood sa inyo. Noong una nag-aalangan akong sumulat sa inyo dahil ang kwento ko masyadong madrama. Pero yun talaga ang totoong nangyari sa aking buhay. Ang kwento ko kasi, ang katatakutan ay hindi sa multo o sa aswang, kundi sa kasalanang nagawa ko sa nakaraan, na ang kapalit, ang buhay ng taong totoo kong minahal. Ako nga pala si Ronnie, 30 years old na ako sa kasalukuyan. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako ay 20 taong gulang pa lamang. Minahal ko talaga siya ng sobra, Dark Shadow. Para di na kayo mabitin, sisimulan ko na ang aking kwento. Marami talagang taong ganun. Kung umasa akala mo sarili ang kalsada, mamadali na nga ako. Baka masaran ako ng library na pupuntahan ko. Naku, uulan pa. Wala pa naman akong payong. Kailangan ko nang tumakbo para hindi ako abutan ng ulan. Naku, ang lakas na ng ulan sa labas. Wala pa naman akong masakyan. Teka, nasaan na kaya yung librarian dito? Ay naku, baka nakulong na rin ang ulan sa labas kaya hindi nakabalik dito. Hindi mo talaga akalain ng oras, bigla-bigla ba namang uulan? Mabuti pa siguro, magbasa na lang ako ng mga libro. Naku, mabuti na lang naabutan kong bukas pa ang library ninyo. Kailangan ko lang ho ng libro. At dito lang daw sa library na ito available ang book na kailangan ko. Pero hindi ako librarian dito. Ay, pasensya na. Kala ko ikaw eh. Lista ka na lang sa record book, tapos pwede ka na maghanap ng libro na kailangan mo. Ganon din ang ginawa ko kanina. Salamat ah. Nasaan na kaya yung librarian dito, no? Hindi ako makaalis-alis dito dahil sabi niya huwag akong aalis hanggat di siya nakakabalik. Nilalamig ka? Ah, oo. Naabutan kasi ako ng ulan sa labas. Nako, lalo ka pang lalamigin kasi nakabukas ang aircon. Ay, lamig. Lalo na kapag wala kang kayakap. Ikapin mo na lang yan. May coffee machine sa loob nitong building. Nadaanan mo yung kanina, di mo napansin? Kapi ka muna para mainitan ka kahit konti. Sige. Kukuha na ako para sa'yo. Ano, caramel o coffee? Thanks, pero wag na. Hindi, kukuha na lang ako. Para sa dalawa na. Libre ko naman eh. Wag na. Ikaw, kailangan mo ng init ng katawan. Ano? I mean, kailangan mong magpainit ng katawan mo. At makatutulong sa iyo yung coffee. Yun. Kala ko kung ano na. Ayaw mo bang sabay tayo magpainit ng katawan? Ano? Magkape. Ikaw kung anong iniisip mo ha. Ikaw kaya itong naunang may naglaro sa isip. Sige na, kuha ka na ng kape. Para di ka nalamigin. Basta ikukuha kita. Huwag ka lang alis dyan ha. Hintayin mo ko. Ano ba yan? Hindi pa nga ako kilala kung umasta, akala mo kami na. Pero in
fairness ang lakas ng appeal niya. Ang lakas ng dating sa akin. Ay! Ano bang nangyayari sa akin? Kung ano-anong naglalaro sa isipan ko. Yun ang unang araw ng pagkikita namin, Dark Shadow. Ewan ko ba, sobrang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Ganun din naman siya sa akin. Para nga kaming matagal na magkakilala habang kami ay nagkukwentuhan. Parang palagay na palagay ang loob ko sa kanya at ganun din siya sa akin. Aaminin ko, unang kita ko pa lang sa kanya, may kakaiba na akong naramdaman. Dumating na ba ang sir mo? Ay, naku ma'am, wala pa ho. Nasaan na kaya siya? Anong oras na? Bakit hindi niyo ho tawagan nang malaman niyo kung anong nangyari sa kanya? Ayoko mag-isip siya ng hindi maganda sa akin. Alam mo naman, Mang Kanor, kailangan kong mag-adjust sa kanya. Dahil ho ba, di hamak na mas matanda kayo sa kanya? Binibebe niyo siya. Kaya ayaw niyong masakal siya sa inyo. Mang Kanor, Pasensya na kayo, ma'am. Ayoko lang nag-aalala kayo. Kasi naman nag-aalala kayo, makabubuting tawagan niyo na lang si Sir. Nang malaman niyo kung nasaan siya. ayoko kasing parang sinasakal siya. Gusto ko bigyan siya ng kalayaan. Kaya ihintayin ko na lang siya dito. Alam kong masakit tong pinasok ko. Alam ko dehado ako. Pero nakahanda akong magtiis sa kanya. Huwag lang siyang umalis sa akin. Mahal ko siya, Mang Kanor. Mahal na mahal ko si Ron. Nandito na ako. Wala na yata yung magandang babaeng nakaupo dito kanina. Nandito pa yung bag niya. Marahil nandito pa siya. Hindi ko naman siya nakitang lumabas kanina. Kasi kung lumabas siya, malamang magkakasalubong kami. Ay, saan na kaya siya? Mabuti pa, hanapin ko na rin yung libro na kailangan ko. Ayun ang libro na kailangan ko. Naku naman, bakit nandun pa sa itaas? Aapak na lang ako dito sa upuan. Kailangan ko pa naman ng libro na yun. Ayan. Konti na lang, maaabot ko na. Bakit kasi nasa pinakadulo pa nakalagay? Ayan, konti pa. Hindi! Mahulog ka! Teka, nakadagan ka na sa akin. Ang ganda niya sa malapitan. Excuse me. Pasensya na. Okay lang. Dapat pa nga ako magpasalamat sa'yo. Kung hindi ka dumating at di mo ako nasalo, nahulugan na ako ng mga makakapal na librong nahulog. Oo nga eh. Mabuti na lang to the rescue ka. Kahit sino naman tutulong sa ganong kalagayan. Baka pwedeng umalis ka na sa pagkakadagan sa akin. Sorry. Pasensya na. Ikaw tuloy yung nahulugan ng mga libro dahil sa akin. Okay lang. Ang cute mo. Ang labot ng labi mo. Ang bango pa ng hininga mo. Wala ka pa yatang experience. Hindi ka pa ba nahahalikan? Ayusin ko na itong mga libro. Baka dumating na yung librarian. Pagalitan tayo. Tutulungan na kita. Wag na, ako na lang. Pero ako yung may kasalanan.
Pero ako ang lalaki. Ako dapat mag-ayos nito. Naiilang ka ba sa akin? Ah, hindi naman. May na kasi ako eh. Baka madala ako sa ganda mo. Madala ako sa ginawa mo. Baka kung ano rin magawa ko sa'yo. Hindi ako naniniwalang gagawan mo ako ng masama. Ang amo ng mukha mo, sobrang bait. Ang bango niya talaga. Ang gwapo. Ay, Lord! Kung hindi lang naman itong lalaking ibibigay mo sa akin, magpapakatendang dalaga na lang ako. Ay, bakit pa parang nakukuryente ako kanina? Parang ayokong alisin ang pagkakatitig ko sa kanya. Ano bang meron ng lalaking to? Lalo na kanina habang nakadagan siya sa akin. Baka matunaw ako sa katititig mo. Tutulungan na kita. Sige. Sa mga libro ka tumingin, huwag sa akin. Ay, eto pala yung librong kailangan ko. Yan yung librong kinukuha ko kanina. Same na libro yung kailangan natin? Psychology student ka? Huwag mong sabihin, ikaw rin. Pinagtagpo ba tayo sa lugar na to? Para sa libro na to na psychology? What a coincidence! Uy! Tumitila na yung ulan! At dumating na rin yung librarian. Kung hindi, baka hindi pa tayo nakakaalis sa library na yun. At alam mo yung nakaka-amaze? Pareho tayong psychology student. At iisang libro lang ang kailangan natin. Tsaka pakiramdam ko parang ang daming nangyari. Oo nga no. Sobrang memorable talaga sa akin ang araw na to. Pakiramdam ko, pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Siguro. Ang cute mo pala kapag nakangiti. Labas yung dalawang beloy ng pisngi mo. Ikaw din naman ah. May beloy ka rin. Ang cute mo rin. Weh. Oo nga. Alam mo ngayon ko lang napansin, may kamukha kang artista. Ha? Sino naman? Si Coco. Coco Martin? Hindi. Sinong Coco? Coco. Kukumpleto ng buhay ko. Alam mo sa'yo mong kasama. Mauna na nga pala ako sa'yo. Teka, ganun na lang? Hindi pa tayo magja-jamming? Kain tayo sa madadaanan nating fast food. Pasensya na, nagmamadali kasi ako eh. Dapat nga, kanina pa ako umuwi. Kung hindi lang sa libro. Sandali lang. Bakit? Baka kasi nakalimutan mo na yung lasa ng unang halik ko kanina. Call girl ka ba? Ha? Ang dali lang sa'yong humalik, no? Parang sanay na sanay ka. Hindi mo ba nagustuhan yung ginawa ko? Hindi, nabigla lang. Ganun lang talaga kasi ako. Lalo na kapag gusto ko yung isang tao. Ilan na bang lalaking ginawan mo ng ganito? Ha? Pero sa totoo lang, yun yung gusto ko sa babae, palaban. Kung napaaga-aga lang ang pagkakilala natin, baka ikaw pa sumuko sa akin. Huwag mong gagawin to sa iba ha. Di bagay sa'yo. Desente kang babae. Kung iba, gagantian ang ginawa mo. Pagsasamantalahan ka. Sige, diyan ka na. Tuloy-tuloy na siya. Ba yan? Nahiya tuloy ako sa sinabi niya. At sa mga sinabi niya, parang concern siya sa akin. Sayang. Magkikita pa kaya kami? Nahiya na akong hingi ng number niya. Mysterious man.
Parang gusto ko siyang balikan. Nakararamdam ako ng pagkagilty. Dahil nung hinalikan niya ako kanina, gumanti ako. Pareho namin ginusto yun. Gusto niya. Ginusto ko rin. May kung anong kuryenteng tumama sa akin ang hinalikan niya ako. Kung babalikan ko siya, magkakakuhaan kami ng number. Hindi pwede. Hindi na ako babalik sa kanya. Sapat na yung konting oras na nagkasama kami kanina. Ayoko nang balikan yon. Ayoko na. Tumutol man ang isip ko, pero ang puso ko, nagdanais na balikan siya. Pero alam ko sa sarili ko na hindi na pwede. Pero dark shadow ang halik niya. Parang kumintal sa buo kong katawan. Ang malambot at mabango niyang labi. Kumintal sa isip ko na parang ayoko nang makawala sa kanya. Subalit pinigilan ko ang nararamdaman ko dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang nararamdaman ko para sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Saan ka nagaling? Pasensya na. Di na ako nakatawag sa'yo kasi nalobat yung phone ko. Hindi mo ba alam na labis ako nag-aalala sa'yo? Akala ko kung napano ka na. Akala ko... Nandito na ako. Huwag ka na mag-alala. Huwag mo nang uulitin to, Ron, ha? Tumawag ka naman o kaya mag-text nang hindi ako nag-aalalang sobra. Akala ko ba nag-usap na tayo? Pasensya na. Natakot lang kasi ako. Natakot na ano? Na, iwan mo ko at ipagpalit mo ko sa iba. Hanggang ngayon ba? Wala ka pa rin tiwala sa akin? Iniisip ko lang kasi mga sinasabi ng ibang tao eh. Na ano? Na ginagamit lang kita para sa pag-aaral ko? Bakit nakakalimutan mo? Kasal na tayo. Hindi na magbabago yun. Ano pa bang patunay yung gusto mo? Para mapatunayan kong mahal kita. At mali ang mga ipinaparatang nila sa akin. Na ginagamit lang kita. Sorry na. Sorry. Huwag ka na magtampo. Nakapanliliit lang kasi. Kasi ikaw sana yung taong inaasahan ko magtitiwala sa akin. Ang lagay, ikaw pa yung nagdududa sa akin. Ano bang kailangan ko gawin para magtiwala ka sa akin? Umulan lang ng malakas kanina. Kaya nakulong ako sa isang private library kung saan ako nanghiram ng libro na to na kailangan ko for my thesis. So sorry kung nagiging paranoid ako. Naging paulit-ulit ako nitong mga nakaraang araw. Sorry kung pakiramdam mo nasasakal na kita. Sige, mula ngayon, hindi na ako aasal ng ganito. Magtitiwala na ako sa'yo. Pangahawakan ko ang mga sinabi mo na hindi mo ko iiwan, hindi mo ko ipagpapalit sa iba. Bakit parang umiiyak ka? Sa tuwing kasi nagagalit ka, sa tuwing nasasaktan ka, nasasaktan din kasi ako eh. Alam mo yung pakiramdam na parang wala akong silbi sa buhay mo. Yung parang wala akong kwentang tao. Kailan ba ako makakagawa ng bagay na ikatutuwa mo? Na kahit ang mga pagsisikap ko sa pag-aaral, para may maabot ako. Para kasi wala akong silbi sa'yo. Sorry na. Hindi ko na uulitin. Huwag ka na magtampo. Ganito na lang. Mula ngayon, di na ako magagalit. O di na kita pagtataasan ng boses. Pamela. Sige, para hindi ka masakal sa akin, bigyan mo na kita ng space. Bigyan mo na natin ng space ang isa't isa. Magbabakasyon muna ako. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Sabihin mo lang. Ouch!
tauhan ka. Ada, San ka galing, ha? Bakit hindi kita matawagan sa phone mo? Sa ginagawa mo, binibigyan mo ng pagkakataon ng grupo na pagdudahan ka. Sa sindikato, hindi ka pwedeng kumilos mag-isa. Kailangan alam naming lahat ang kilos at ang galaw mo. abang buhay na lang ba tayong sunod-sunuran sa kanila? Wala na ba tayong kalayaan? Marami nang sumubukang kumalas, pero nabigo. Hanggang nabalitaan na lang namin na isang araw patay na. Gusto mo bang mangyari yun sa'yo, ha? Kung yun lang ang paraan, para makalaya ako sa nakakadenang ito sa akin, mabuti pa siguro. Magpasundo na ako kay kamatayan para matapos na ang impyerong buhay na to. Ano to? Pera to ah. Panggastos mo para kahit medyo matagalan ako bago ako makabalik dito, sigurado ako na hindi mo pa mauubos yan. Aalis ka ba talaga? Tulad ng sinabi ko, I want to give you space. Pamela, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Kailangan. Ang paglayo minsan ay makatutulong para makapag-isip-isip ka. Ron, sa pag-alis ko, may ipapakiusap sana ako. Pamela, Sana may babalikan pa ako. Pamela, Ron, bakit ka umiiyak? masaya lang ako. Dahil kay tagal kong panahon na hinintay na gawin mo to. Matagal na panahon na hindi mo ako niyakap ng ganito kahigpit. I'm sorry. Ayusin mo ang pag-aaral mo, ha? Para kung sakali na dumating ang araw na hindi mo na maramdamang mahal ako, lumayo ka man sa akin. Mapapanatag ako dahil alam kong maayos ang buhay mo. May bibili lang ako saglit ah. Sige, hihintayin kita. Sandali lang ako. Okay lang. Alam ko at nararamdaman ko. Nanlalamig siya sa akin. Ron, ginawa ko na ang lahat para uminit ang pagmamahalan natin. Pero walang nangyari. Pero magbabakasakali pa rin ako. Kahit alam kong dihado ako sa'yo, alam kong may dahilan kung bakit nanlalamig ka sa akin. Oh, bakit tayo tumigil? May bibilhin lang ako. Bilisan mo lang, ha? Oo. Anong nangyari doon? Bakit nagmamadalit para may katatagpuin? Mabuti pa sundan ko. Baka tina-traitor niyang grupo. Mabuti ko hindi ako madadamay sa gagawin niya. Susundan ko siya para masiguro kong hindi siya magloloko. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw yung lalaking pumasok dito kanina. Papunta kami ng West Avenue. Nakita kita habang minamaneho ko yung sasakyan kaya tumigil ako. Ha? Kumusta ka na? Ilang araw tayong hindi nagkita. Sino ka? Hindi kita kilala. Ha? Pasensya na miss. Hindi kita kilala. Paraan, nagmamadali kasi ako eh. May ihatid pa ako sa airport. Sigurado ka? Hindi mo ako kilala? Yes. Ngayon pa lang kita nakita eh. Sorry ah.
Bakit hindi niya ako kilala? Imposibleng hindi niya ako makilala. Paano nangyaring hindi niya ako kilala? Hindi. Iniiwasan niya lang ako. At hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Kahit anong gawin mo, hindi mo madadaya ang puso mo. Sobrang sakit ng ginawa ko ng mga oras na yun. Dahil alam ko, nasaktan din siya sa mga sinabi ko. Pero iniisip ko kasi ang kalagayan naming mag-asawa. Baka sundan niya ako at makapang-abot silang dalawa. At ayoko ring masira ang pamilya ko. Pero sa totoo lang, Dark Shadow, sa kanya ko lang naramdaman yun. Sa asawa ko, hindi ko kailanman naramdaman ang nararamdaman ko sa kanya. Sobrang sakit ng ginawa kong pagtatatwa sa kanya. Oh, ano nangyari? Inindyan ka ba ng kadate mo? O baka naman, hindi alam ng katatagpuin mo na magkikita kayo? O baka naman nag-assume ka lang na kilala ka ni cute boy kanina, pero hindi ka nga niya kilala? Teka, sinundan mo ba ako? Oo naman. Para malaman ko ang kinalolokohan mo. Nakakainis! Ano nakakatawa? Anong nakakatawa? Sino kamong nakakatawa? Bakit hindi mo tingnan niya mukha mo sa salamin nang makita mo ang sarili mo? Baka matawa ka rin. Tigilan mo ako, Ada, ha? Ikaw ang tumigil. Tigilan mo na yung kai-illusion mo sa lalaking yon. Kilala kita. Alam kong pag gusto mo ang lalaki, gagawin mong lahat para makuha ito. Pero pasensya ka. Dahil iba si Mr. Pretty Boy kanina. Ano ba? Hindi ako makaginga sa ginagawa. Huwag mo paiinitin ang ulo ko, ha? Tama na. Habang binabagtas namin ang daan patungo sa airport, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Natatakot ako. Dahil bibigyan mo lang ako ng pagkakataong layuan ka. Masaya dahil sa babaeng yun. Malulungkot dahil mawawala ka. Malungkot ka ba? Mamimiss lang kita. Hi, Sana. Tago sa puso ko ang sinasabi mo. Kaya lang hindi ko lang talaga maramdaman. Ilang beses mo mang sabihin na mamimiss mo ko. Hindi ko naman maramdaman kung totoo ang mga sinasabi mo. Nakaalis na siya. Patawarin mo ko, Pamela. Totoo ang sinasabi mo sa akin. Hindi mo nga talaga maramdaman ang pagmamahal ko. Dahil may ibang laman ng puso ko. Patawad ko. Naramdaman ko man yun ngayon. May ibang hinahanap ang puso ko. Ang babaeng yan. Alam ko gusto niya ako makita. Alam ko rin mag-iintay siya sa akin. Sa lugar kung saan kami una nagkita. Nasa akin ang pagpapasya. Kung pupunta ako ron, may uusbog na hindi dapat. Kung hindi naman, mapapanatag ako dahil hindi ako magkakasala. Pero bakit tila hinihilang pa ako papunta sa lugar na yun? Sa lugar kung saan una kami nagkita. Ikaw? Sabi ko na nga ba pupunta ka rito eh. Hindi ako naniniwalang hindi mo ako kilala. Bakit ka nandito? Dahil nararamdaman kong pupunta ka.
hindi mo makakalimutan ng unang araw na nagkita tayo. Kasi ako, ganun yung nararamdaman ko. Hinahanap-hanap kong init ng mga labi mo. Isasauli ko lang ang libro. Tayo lang ang nandito. Walang ibang tao sa lugar na to. Angkinin mo ko. Angkinin mo ko. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Pinakawalan ko ang matinding nararamdaman ko para sa kanya. Naglaro ang mga kamay ko sa katawan niya. Nag-init sa tindi ng nararamdaman. Hindi ko na pinansin kung gaano kami katagal sa ganung kalagayan. Hindi ko na rin inisip na malaking kasalanan sa Diyos ang ginawa ko. Mas nangingimbabaw ang init ng yakap at halik namin sa bawat isa. Tila ba dark shadow, ayokong masayang ang sandaling yun. Nakalimutan ko lang may asawa ako at hindi ko dapat ginawa ang bagay na yun. Sa susunod kong sulat, ikukwento ko ang bunga ng ginawa ko at ang naging takbo ng buhay ko mula nang mangyari ang bagay na yun. Hanggang dito na lang po muna sa oras na ito, Dark Shadow, ang aking sulat. Abangan niyo po ang pagpapatuloy ng aking pagkukwento sa maling nagawa ko. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan ni na Buddy Boy Aborde, Wilmore Plupino, Neri Agtuca, Lizelle Agnas, at Ana Marie Imperial. Ginawa ng script ni Salvador Lubigan. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Kenji Buntaya. Audio at video editor, Al Gilas. Sa direksyon ni S.A.L. Ako pong muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay.